Mga aninong naiwan, ang lihim ng Diplomat Hotel. Dati itong monastery noong early 1900s, kinubkob ng Hapon noong World War II, naging hotel noong 1970s, at ngayoy abandonado. Isang grupo ng vloggers na paranormal investigators, sina Rika, Josh, Lay, at Tonton, ay nagpunta sa Baguio para gumawa ng content tungkol sa mga haunted places. Target nila, ang Diplomat Hotel. Pagdating nila, sinalubong sila ng malamig na hangin kahit tirik ang araw. Ang pader ay gasgasan, ang bintana'y sir, at ang mga estatwa ng santo ay putol ang ulo. Wala namang multo, puro hype lang to, sabay tawa ni Tonton habang nag-vlog. Ngunit habang nag-iikot sila, biglang namatay ang drone camera nila sa ere. Walang signal, walang sound. Tagpo dalawa, boses sa kuweba sa likod ng gusali, may lumang tunnel na sinarahan ng rehas. Habang nagre-record ng B-roll si Lay, may narinig siyang iyak ng bata. Mama, Mama, andito ako sa dilim. Pagtingin nila, wala namang bata. Ngunit nang i-review ang audio, may boses ng babae na bulong-bulong. Umalis kayo, bago pa mahuli. Tagpo tatlo, ang maltong pari habang natutulog sila sa van sa may parking lot ng hotel, nagising si Josh bandang 2:00 ng madaling araw. May narinig siyang yabag, papalapit. Pagtapat niya ng ilaw, may nakita siyang lalaking nakaabito ng pari. Maputi ang mukha, nakapikit, at duguan ang kamay. Ngunit nang i-focus niya ang kamera, wala ng tao. Kinabukasan, nang ipakita niya ang footage kay Rika, may mukha sa likod niya sa video, parang batang putol ang leeg. Tagpo 4, ang nakakandadong kwarto pumasok sila sa silid 203, na ayon sa kwento ay dating eksorsismuhan. Sinarado nila ang pinto, nagsindi ng kandila, at nag-record ng spirit box session. Bigla nilang narinig ang pangalan ni Rika, paulit-ulit. Rika, Rika, Rika. Napansin ni Lay, bumubukas mag-isa ang cabinet sa likod. At sa salamin nito, may nakasulat na, "Buhay ka pa, pero hindi na matagal." Tagpo 5, ang pagwawala ng kaluluwa nang sinubukan na nilang umalis, ayaw na mag-start ang van. Nag-blink ang headlights. Lahat sila'y may nosebleed. Si Tonton ay biglang napasigaw. "Wala kayo rito. Kami na ang nandito. Hindi kayo makakaalis." Pinilit siyang pigilan ni Josh, ngunit tila ba may sumapi na kay Tonton. Nang mahimasmasan siya, sabi niya, "May mga ulo sa ilalim ng sahig, dinadala nila ako doon." Tagpo 6, ang tunay na lihim sa pananaliksik ni Rika sa lokal na library, nalaman nilang noong World War II, ginawang torture chamber ang lugar. Pinugutan ng ulo ang mga madre at pari. May mga bata ring ginawang sakripisyo. Ang simbahan sa gitna ng compound. Doon raw ginagawa ang ritual ng katahimikan, isang uri ng orasayon para ipitin ang kaluluwa sa pagitan ng mga pader. Pagkalipas ng 3 araw mula nang mawala si Rika at ang kanyang grupo, may isang babaeng dumating sa Baguio mula Maynila. Siya si Clara Alonte, isang medium na kilala sa paglapit sa mga nawawala sa kababalaghan. Paglapag pa lang niya ng paa sa harap ng Diplomat Hotel, napasapaw siya sa dibdib at napaiyak. Ang daming tinig, ang daming namatay na hindi makaalis. Sa kanyang bisig, may tato ng lumang Latin symbol, pangontra raw sa pagpasok ng masasamang espiritu sa katawan. Ngunit ngayong gabi, baka hindi iyon sapat. Tagpo 8, ang silid ng orasayon gamit ang isang lumang mapa ng Dominic Anong Pari. Natunto ni Clara ang isang lihim na silid sa ilalim ng kapilya, La Capilla Negra. May altar na bato, may sanga ng pine tree, at sa gitna, isang lumang palanggana ng dugo na tila hindi pa rin tuyo hanggang ngayon. Sa isang sulok, nakita ni Clara ang isang journal na isinulat ng madre bago siya pinugutan. "Itinali kami sa dasal. Ang aming galit ay ginawang kandado ng sagrado. Patawarin kami, Ama, ngunit kami hindi matahimik." Tagpo 9, muling pagbukas ng portal. Bumuhos ang ulan sa gabi ng kanyang pagbisita. Pumasok si Clara sa mismong kwarto kung saan huling nakita si Rika, silid 203. Sa gitna ng dilim, nagsindi siya ng kandila at nagsimula ng orasayon. Ngunit bago siya makapagsimula ng pangwakas na panalangin, nagsara ang pinto. Tumigil ang hangin, at isang-isa, bumukas ang mga pinto sa pasilyo ng hotel. Mula sa bawat silid, may aninong lumalabas. Mga putol ang ulo, mga sundalo ng Hapon, mga madre na duguan ang abito, at isang batang babae na may itim na sinulid sa bibig.
Hindi mo kami kayang palayain, sabi ng batang multo. Dahil hindi ito simbahan, ito ang purgatorio namin. Tagpo 10, ang pagpapakita ni Rika bigla, mula sa madilim na dulo ng pasilyo, lumitaw si Rika. Mapatla, nanghihina, ngunit gising ang ulirat. Clara, huwag kang papasok sa ilalim, nandoon siya, yung walang mukha. Sabay may narinig silang pangalanseng ng kadena mula sa ibaba ng lupa. Tagpo 11, ang sumpa ng itim na santo. Ang pinakamatinding revelasyon ay ang itim na santo, isang estatwa ng santo na ginamit ng mga paring traidor upang magsagawa ng ritual ng pagtali ng galit. Ang estatwa ay itinago sa ilalim ng hotel, inalay sa dugo ng mga inosente. Ang sino mang makakita sa estatwang ito ay inaangkin ng multo. At nang lapitan ni Clara ito, nakita niya ang mukha ng kanyang ina, isang madre na pinatay sa lugar na ito, at siyang nagtatali ng mga kaluluwa roon. Tagpo 12, ang huling sigaw. Bumuhos ang ulan. Kumidlat, bumitak ang pader. Isa-isa, nagsimulang sumabog ang mga bintana ng Diplomat Hotel. At mula sa kisame, bumagsak ang isang babaeng multo, nakaputi, may alambre sa leeg, at umiiyak ng dugo. Makaraan ng ilang linggo ng katahimikan, isang viral post ang lumaganap sa social media. Isang turista ang nag-upload ng litrato sa Baguio, selfie sa may Dominican Hill. Ngunit sa background, may babaeng nakatayo sa bintana ng Diplomat Hotel. Mapatla, nangingiti, parehong-pareho kay Rika, pero ang mga mata, itim. Walang puti. Kinabukasan, may ulat ng nawawalang bata. Mula noon, gabi-gabi na ulit may naririnig na iyak at sigaw mula sa lumang gusali. Tagpo 14, si Seahorse DIY. Sa gitna ng kaguluhan, isang kakaibang karakter ang dumating, Andrew Minglim, kilala sa YouTube bilang Seahorse DIY, isang tech tinkerer na mahilig mag-imbestiga sa mga haunted na lugar gamit ang homemade paranormal gadgets. Bitbit niya ang Ghost Frequency Detector, GFD9, Infrared Sonic Trap, DIY Spirit Reverser Drone. Hindi lang ako naniniwala, gusto ko ng ebidensya, sabi niya habang pinapasok ang drone sa bintana ng silid 203. Pagbalik ng drone, hindi raw signal ang bumalik, kundi boses. Seahorse, Seahorse, iwan mo ang ilaw mo, papalitan ka namin. Tagpo 15, ang templo ng kadiliman. Sa tulong ni Clara, na muling nagkamalay ngunit tila may naiwang sumpa, natuklasan nila ang isa pang underground tunnel, mas malalim pa sa dating Zone X. Ang lugar ay may bilog na altar, puno ng bungo, kandila, at simbolong pangsumpa. Sa gitna, isang malaking estatwa ng santo na walang mukha, may 5 kamay at dila ng ahas. Sabi ni Clara, ito ang sentro ng kadiliman, dito kinulong ang mga kaluluwa. Dito rin nila natagpuan ang bangkay ng isang madre, yakap-yakap ang rosaryo, at may sulat. Kung may isa pang makalapit sa estatwa, hindi na siya makakaalis. Tagpo 16, si Rika ay hindi na si Rika. Habang iniimbestigahan nila ang templo, biglang dumating si Rika. Tahimik, nakangiti, wala sa sarili. Na-miss niyo ba ako? Nakita ko na ang kabilang dako, ang liwanag. Wala roon. Nasa dilim ang kapayapaan. Nang lapitan siya ni Seahorse, biglang tumirik ang mga mata niya at nagsimulang magsalita sa Latin. Ang tunog ng boses, 2, isang babae, at isang napakalalim na tinig ng lalaki. Tagpo 17, ang huling ritual. Nagdesisyon si Clara na isagawa ang ritual ng pagkales, isang dasal na nagsasara ng veil sa pagitan ng buhay at patay. Ngunit hindi ito madaling gawin. Habang sinasambit ni Clara ang dasal, isa-isang namatay ang mga ilaw, nagsimulang magbukas ang mga pinto sa itaas, at bumalik ang lahat ng multong naipit sa Diplomat. Ang sundalong Hapon na walang mukha, ang batang umiiyak ng dugo, ang madre na may putol na kamay, ang paring puno ng bala sa dibdib. Lahat sila'y nakapalibot sa altar. Palayain mo kami, o isama ka namin. 2 lang ang daan palabas, dasal, o dugo. Climax, ang sakripisyo. Nakita ni Clara ang sarili niyang ina sa anyo ng isang multo, nilalapitan siya, umiiyak. Anak, isa ka rin sa amin. Ngunit ikaw ang susi. At sa huling sandali, nagbitaw si Clara ng huling dasal. Nagliyab ang altar, nag-iba ang tunog ng hangin. At bago siya lamunin ng apoy, inabot niya ang rosaryo kay Rika. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, tumulo ang luha sa mata ng demonyong sumapi sa kanya.
Matapos ang kababalaghang naranasan ni Seahorse, naka-upload siya ng 10 segundong clip bago mamatay ang buong channel niya. Nandun ang itsura ni Rika, putol ang leeg, pero nakangiti. May title lang ang clip. Hindi ito tapos. Nang makaligtas, nagtago si Seahorse sa Benguet, ngunit hindi siya matahimik. Tuwing hating gabi, umiilaw ang kanyang ghost detector kahit walang device na bukas. Dumating ang punto na tinawag siya pabalik ng isang kakaibang panaginip. Bumalik ka, Seahorse. Kasama mo ang ilaw, pero dala mo rin ang susi sa kadiliman. Tagpo 19, ang grupo ng 7 itim upang tapusin ang sumpa. Bumuo siya ng Team 7 Itim, isang grupo ng isang Benedictine Exorcist, FR, Baluyot, Psychic Medium, Lola Inang, Albularyong Igorot, Tatang Dante, Muslim Dreamwalker, Fatima, Buddhist Monk, Master Chu, Wiccan Shadow Reader, Sabrina, at si Seahorse DIY dala ang Electroliwanag Pulse Generator. Nagtipon sila sa Dominican Hill, at sa eksaktong 3 AM, binuksan nila muli ang underground temple. Tagpo 20, ang itim na kasulatan sa pinakamalalim na bahagi ng gusali, natuklasan nila ang itim na kasulatan ng banal na baliktad, isang aklat na isinulat ng isang excommunicated friar na ginawang tagapangalaga ng mga kaluluwa noong panahon ng digmaan. Nakasulat dito, ang sino mang magsumpa ng dasal sa liwanag ngunit may galit sa puso, ay magiging tagapagsilbi ng dilim. Ang hotel ay hindi hotel. Isa itong dambana ng paghihiganti. Doon nila nalaman, ang Diplomat Hotel ay itinayo sa ibabaw ng isang lumang lugar ng alay ng mga katutubo, na sinakop at binura ng mga banyaga. Ang galit ng lupa ay naipon sa lugar na iyon. Tagpo 21, ang paglabas ng tunay na halimaw ng binasag ni Seahorse ang pulang selyo ng kasulatan, ng alab ang buong paligid. Isa-isang bumagsak ang mga pader. Lumindol, nagdilim ang buwan, at mula sa lupa, isang nilalang ang umangat. Mata niya ay parang butas ng walang hanggan. Ang katawan ay pinagsama-samang kaluluwa. Ang dila ay binubuo ng mga pangalan ng nawawala. At ang boses niya ay boses ni Rika, ni Clara, at ng lahat ng pinatay. Kayo na ngayon ang susunod. Hindi para parusahan, kundi para gawing isa sa amin. Tagpo 22, ang huling ritual ginamit ni Fatima ang panalangin ni Surya Al-Baqarah. Si Master Chu ay tumugtog ng singing bowl sa center. Si FR, Baluyot ay nagsimula ng Exorcism of Legion. At si Seahorse, habang nanginginig, ay pinindot ang huling trigger ng kanyang device. Electroliwanag, Level 9, Engage. Nagliwanag ang buong gusali, sumigaw ang nilalang, at isa-isang nagliwanag ang mga kaluluwang bihag, hanggang sila'y naging abo ng kapayapaan. Lumipas ang ilang buwan matapos ang huling ritual. Tahimik ang Dominican Hill. Sarado na ang Diplomat Hotel. May mga karatulang nagsasabing, bawal pumasok, delikado. Hindi para sa publiko. Ngunit alam ng mga taga-Baguio na hindi sira ang gusali. Hindi ito isinara dahil sa baha, gumuho, o traffic. Isinara ito dahil sa nilalaman. Ang huling pagpapakita isang gabi, habang umuulan, may batang naglalaro sa may tabi ng hotel. Nakita ng lola niya na may kinakausap siyang babae sa bintana sa taas. Sino yang kausap mo, anak? Si ate. Mabait siya. Sabi niya, ako na raw ang susunod. Paglingon ng lola sa gusali, walang bintana. Sarado. Seliado. Wala dapat kahit sino sa loob. Ngunit sa malamig na hangin ng Baguio, may bulong siyang narinig sa likod ng tenga. Walang liwanag kung walang dilim. Ang tahimik na katapusan si Seahorse DIY ay hindi na muling nakita online. Ayon sa ilang source, bumalik siya sa probinsya, tahimik na namumuhay. Ngunit may mga nagsasabing tuwing Andes, may drone na umiikot sa taas ng hotel. At sa screen nito, may lumalabas na error message. Recording. But something is watching back.